Balita mula sa Chile, kinuyog ng mga galit na rallyista ang isang opisyal habang papalabas siya ng istasyon ng radyo. Sa tindi ng gulo, halos hindi na makapasok sa sasakyan ang Minister of Energy and Mines. Maya-maya pa, nagkasasakitan na ang mga pulis at ang mga nagpoprotesta. Nagsimula ang protesta ng bawasan ng gobyerno ang subsidy sa natural gas. Nagresulta ito sa pagtaas ng presyo ng natural gas. Si Minister Lawrence Goldborn ang inatasan na magresolba sa protesta, pero bigo siyang makipagkasundo sa mga rallyista. Balik tayo sa Pilipinas, binubuo na ang isang koalisyong magsusulong sa charter change. At handa raw si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno na pamunuan ito. Nakatutok si Lay Alves. Exclusive. Kahit pa sinabi na ni Pangulong Aquino na hindi niya prioridad ang charter change, bumubuo ngayon ng mga kinatawan mula sa simbahan, academe, labor at iba pang sektor ng isang grupo para isulong ito. Ang isa sa mga aktibo dito, si dating Chief Justice Renato Puno. Tatawagin daw itong We the People for Better Democracy Now. I'm willing to be part of the coalition for the sake of having a better democracy, having a better constitutionalism, better republicanism in the Philippines. Paniwala ni Puno, ngayon ang tamang panahon para amyendahan ng saligang batas. Hindi raw kagaya noon na nabahiran ng pagdududang layon lamang na mapalawig ang termino ng mga nakaraang Pangulo. Mayroon tayong bagong presidente na napakataas ng credibility ng trust rating. Sa tingin ni Puno, kailangan daw na pag-aralan ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong pangunahing sangay ng pamahalaan. Masyado raw kasing malawak ang kapangyarihan ngayon ng hudikatura, ang sangay ng gobyernong pinamunuan niya. I think too much power has been vested in the judiciary, especially in the Supreme Court. The Supreme Court can strike down by set aside any act of government, any act of the executive, any law passed by Congress on the ground of grave abuse of discretion. This is a phrase that has no definitive content. And so, this is a phrase that has no definitive content. Matatanda ang ilang beses umalma si Pangulong Noynoy Aquino sa pagbasura ng Korte Suprema sa ilan sa kanyang mga executive order. Kabilang na ang EO number 1 na bumubuo sa Truth Commission na layong imbestigahan ng umano'y mga katiwalian ng Administrasyong Arroyo. Hindi rin daw maganda sa imahe ng Korte Suprema na iisang presidente lang ang nagtalaga sa mayorya ng mga Supreme Court Justices. Kailangan daw na mabago ang sistema rito. Sa ngayon, 14 sa 15 mahistrado ay itinalaga ni dating Pangulong Arroyo. Hindi ko naman sinasabing sila ay hindi impartial, na sila ay hindi unbiased. Ngunit the public perception matters a lot. Ang iba pang issue na kailangang pag-aralan. Naangkop pa ba ang kasalukuyang presidential system of government at bicameral Congress? Ang kawalan ng political equality sa kasalukuyang sistema. Halimbawa na raw ang maliit na representasyon ng mga Muslim sa pamahalaan. Ang pagbubukas ng ekonomiya sa foreign ownership ng mga lupain at negosyo kailangan na rin daw ikonsidera para makahabol ang Pilipinas. Kung sakali raw, ani Puno, ang charter change ang pinakamagandang legasiya na may iwan ni Pangulong Aquino. Sa kanyang sagot sa text message ng GMA News, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan nila ang charter change. Bukod sa pagsusulong ng charter change, abala rin si Puno sa Billion Trees program ng Bucor Love Foundation na layong makapagtanim ng 1 bilyong puno sa buong bansa bilang pagtugon sa problema sa pagbaha at global warming. Meron po tayong 45,000 barangays sa buong Pilipinas. If all these barangays will be involved in this project, by next year, when we celebrate Earth Day in April, we should be able to plant and nurture this dream of planting 1 billion trees. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ang pagharap ni Yasmin Curdy at Baron Geisler sa korte. At concert ni Janet Jackson sa Pinas, inaabangan na. Tutukan yan dito sa 24 Oras.